Kababaihan ang bida. Mas masaya at mas bonggang car-free, carefree Tomas Morato Sunday ang nasaksihan ng Q-Citizens ngayong Women's Month. Sabay-sabay na nag-ehersisyo, umindak at naglaro ang bawat pamilya. Espesyal pa ang games na inorganisa ng QC Gender and Development Council habang may clothes donation drive pa ang Quezon City Government. Kabataang babae, may karamay ka! Higit sa 200 kababaihang estudyante mula sa Batasan Hills National High School ang nakilahok sa Cycle of Care Period of Talk for Teen Orientation. Layo ng programa na bigyang kaalaman ang mga kabataan sa tamang pangangalaga ng reproductive health. Usapang Women Empowerment ang tampok sa latest episode ng Usapang QC. Nakisaya pa sa masayang talakayan sina independent journalist and content creator Jackie Manabat, Bahi Incorporated co-founder and co-executive director Maya Tamayo, at District 2 Health Officer and QC Cancer Control Coordinator Dr. Karen Gemma C. Mabuhay ang women entrepreneurs ng QC. Ibinahagi ni Mayor Belmonte ang mahalagang papel ng mga kababaihang negosyante sa pag-unlad ng ekonomiya sa idinaos na Women 2025 Women Entrepreneurs in the Digital Era ng Spark Philippines, Robinsons Department Stores at Quezon City sa Robinsons Galleria. One with Nature. Nakiisa ang 50 daycare children kasama ang kanilang mga magulang sa Tree and Me, a tour of La Mesa Eco Park. Sa isinagawang educational tour, pinaliwanag sa mga kabataan ang importansya ng pangangalaga sa kalikasan at ang mga hayop na naninirahan dito. Tinalakay ang mahalagang papel ng electric vehicles sa pagbawas ng polusyon sa ginanap na Green Transport Technology Forum ng Department of Public Order and Safety Green Transport Division. Isa ito sa hakbang ng lungsod para mabawasan ang carbon emissions, mapabuti ang kalidad ng hangin at isulong ang mas luntiang kinabukasan para sa lahat. QC Services, angat! Aabot sa 6,000 manggagawang Q-Citizens mula sa 6 na distrito ang binisita ni Mayor Joy Belmonte bilang pagkilala sa kanilang kontribusyon sa ekonomiya ng lungsod. Ibinahagi din niya ang mga programang sumusuporta sa kanila tulad ng QC Workers Welfare Program. Good luck, QC athletes! Nakatanggap ng cash incentives ang 541 Q-Citizen athletes, 84 coaches at 19 assistant coaches para sa nalalapit na 2025 Regional Athletic Meet na mag-uumpisa sa March 17 hanggang 21. Have a fine dining experience sa QC. Bukas na ang pinakabagong European-inspired Geluk Genchi restaurant sa Panay Avenue, tampok ang masasarap na pagkain at aesthetic ambience. Bida ang best practices ng lungsod sa ginanap na symposium for private schools. Pinaliwanag ni Quezon City Business Permits and Licensing Department Head Margie Mejia ang iba-ibang serbisyo para sa mga negosyo, partikular sa pagguha ng business permits at lisensya. Matagumpay na idinaos ang QC Women Business Caravan sa iba-ibang mall sa QC. Tinalakay sa caravan ang paggamit ng Richer Scorecard na isang mahusay na assessment tool para matiyak ang resilient, inclusive, climate-ready, healthy, and emergency-responsive ang mga negosyo sa lungsod. Highlights sa 79th National Executive Board Meeting ng League of Cities of the Philippines ang mga bagong programa at polisiya ng Department of the Interior and Local Government. Dinaluhan ito ni Mayor Joy bilang Acting National President ng LCP. Nakidock, cover at hold ang mga kawani ng Lungsod Quezon sa isinagawang first quarter National Simultaneous Earthquake Drill. Ang NCED ay bahagi ng mga inisyatibo ng lungsod bilang paghahanda sa karing magkaroon ng kalamidad. Prioridad ang edukasyon sa QC. Iba-ibang makabago at epektibong learning and teaching tools tulad ng SRA Reading Program, Wikahon Leveled Reading Tool, at iba pa ang ipinapatupad sa mga paaralan sa QC. Tulong pangkabuhayan, sagot ng Quezon City Government. Aabot sa 500 QCpreneurs ang nakatanggap ng dagdag puhunan sa tulong ng Small Income Generating Assistance at Sikap at Galing Pangkabuhayan Program ng Social Services Development Department. Walang maiiwan sa QC. Iba-ibang veterinary services ang hatid ng Quezon City Veterinary Department para sa mga alagang aso at pusa ng Armed Forces of the Philippines sa Viluna Medical Center bilang bahagi ng Rabies Awareness Month program ng lokal na pamahalaan. Tinalakay ang consumer education at ilang livelihood programs na maaaring ma-avail ng mga residente sa barangay sa isinagawang learning session ng Globe Telecom sa Barangay Tatalon. Libreng prosthesis ang handog ng lokal na pamahalaan sa 10 Q-Citizen. Para matiyak na maayos at sakto ang mga assistive device, sasailalim ang mga benepisyaryo sa libreng post-rehabilitation therapy sa QCGH.
Q-certified program sa pagitan ng QC Government at Polytechnic University of the Philippines kasado na. Sa partnership ng lungsod at PUP, libreng magagamit ng mga micro, small enterprises and cooperatives ng QC ang PUP Food Processing and Testing Center Shared Service Facility. Titiyakin din ito na maa-accredit ang mga MSEC at makakuha ng mga kinakailangang certification mula Food and Drug Administration. Nagpahayag ng suporta ang lokal na pamahalaan sa mga pangangailangan ng Quezon City Science High School SPTA tulad ng pagkakaroon ng service vehicle na magagamit ng mga estudyanteng dadalo sa iba-ibang aktibidad at programa. Dumalo si Mayor Joy Belmonte sa topping off ceremony ng bagong gusali ng Taberna Group of Companies na pag-aari ni na Mr. Anthony Taberna at Mrs. Rosel Velasco Taberna. Siniguro ng alkalde na maraming oportunidad ang naghihintay sa mga negosyanteng Q-citizen. Mas paigtingin pa ng Quezon City Government ang pakikipagtulungan sa National Meat Inspection Service para matiyak na lahat ng karne na ibinibenta sa lungsod ay malinis, dekalidad at ligtas para sa lahat ng Q-citizen consumers. Makikipagtulungan ang Quezon City Government sa Wrestling Association of the Philippines para maisulong ang sports na wrestling sa mga kabataang Q-citizen. Panauhing pandangal si legendary boxer at former Senator Manny Pacquiao sa nakaraang flag raising ceremony. Binigyang diin ni Pacquiao na prioridad niyang tumulong at matugunan ang mga kinakaharap ng mga Pilipinong lubos na nangangailangan. Bumisita rin sa Quezon City Hall sina Mr. Anthony Evan Lunch at Mr. Manuel Ilanan ng Land Bank of the Philippines na naghayag ng pakikipagtulungan at pagsasagawa ng mga proyekto at programa para sa mga Q-citizen. Congratulations kina Josie Adriano ng Department of Building Official at Daniel Vincent Buenaventura ng QC Tourism Department na awardees ng Career and Self-Development Award ng lokal na pamahalaan.